Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito po, itong congressman pusa na ito, kung sino-sino na lang po ang dinadawit niya sa pangbibira niya. No, yung isa po na binira niya ay si Representative JC Abalos, na siya pong committee chairman diyan po sa Ethics Committee ng House of Representatives. Kasi nagkomento po itong si Representative Abalos na nakakahiya naman kung ganun ang mga congressman na na-late sa kanilang hearing dahil sa paglalaro ng computer. Inamin naman ni Congressman Meow Meow na siya ay irresponsable. Naglaro lang daw siya ng computer kaya siya na late. Ngayon, ang binanat po dyan ng Congressman Meow Meow na yon, si JC Abalos daw po ay parang tito niyang si Benhur Abalos. Ay gago. Nandawit pa ng tao mga kababayan. Ayun ang pangbabanat mo. Wala namang kinalaman yung tao na yon, ha? At ganun din po si Yusek Attorney Claire Castro, hindi na naman po pinaporma si Tokmol Sara Pusit Duterte. Hindi talaga maka-score si Tokmol sa ating mahal na PBBM dahil meron pong sundalo, protector ang ating Pangulo. Kaya wag nyo pong tatanggalin dyan si Attorney Claire dyan po sa PCO. Once na tinanggal nyo yan, nilipat ninyo, nako ayan na. Kawawa ng ating Pangulo, kawawa ang ating First Lady. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong binalikan po ni former SILG o secretary ng DILG na walang iba kundi si Benhur Abalos, ang Congressman Meow Meow. Mukhang ito, feeling niya lahat kaya niya no? Lahat kaya niyang alipustahin. Kasi nepo baby. Hindi po ito naturuan ng mabuting asal, hindi po ito nadisiplina ng mga magulang. Mind you, noong 2022 election habang yung tatay niya nasa harapan ng stage nangangampanya, makaleni yata yung magulang nito, kinuha niya yung mic, walang pasintabi. Tapos sabi nung tatay niya, I was rudely interrupted. O diba? The word rudely, bastos. Wala po Kahihiyam po ito ng magulang. At magre-reflect din to ito sa magulang na hindi mo dinisiplina ang anak mo. Hanggang ngayon, hindi mo dinidisiplina ang anak mo. Even though matanda na yan, pero nasadlak po ang utak sa pagiging bata. Talagang may mental problem ito. Biruin mo, idawit mo si Benhur Abalos. Kilala mo ba si Benhur Abalos? Alam mo ba yung pag-uugali ni Benhur Abalos? Ano naman kinalaman ni Benhur Abalos sa pamangkin niya na siyang chairman ng Ethics Committee? Yun po yung sa laubin ng pamangkin niya. Bakit mo siya i-relate doon? Ano kinalaman niya doon? Kung ako kay former DILG Secretary Benhur Abalos, idemanda ko to. Ano kinalaman ko sa pamangkin ko? Hindi ko naman yan dinidiktahan. Trabaho niya. Diba? Ba't mo ako idadamay? O diba? Yun ang banat ni Barsaga Parehas lang kayo ng tito mo. Walang alam. Parang ganon. O binalikan po siya ni Benhur Abalos. Anong sabi? Sa politiko. Benhur Abalos to Kiko Barsaga face the ethics probe. Not throw baseless corruption accusation. Tingnan mo. Do not throw baseless accusation. Yun po ang ginagawa ni Kiko Barsaga. Libelous na libelous yung mga claim niya. Tandaan ninyo, hindi ito immune sa lawsuit. Ang tanging immune sa lawsuit ang Pangulo. Kung ako nga po kay former DILG Secretary Benhur Abalos, Mayor,
Ay, ano pala, Sek? Dati po kasi siyang mayor ng ang Mandaluyong. Taga Manda po ako eh. Tumira ako dyan. Ha? Kasuhan mo. Baseless corruption accusations. Sinasabing corrupt ka. Sabi niya kay JC Abalos, tulad ka lang ng tito mong corrupt. Really? Wala kang basehan. Makakarma tong bata na to, mga kababayan. Pero hindi to makakaramdam ng pagsisisi. Kasi yan yung mga taong may mental incapacity. Hindi makaramdam ng remorse yan. Feeling nila lahat sila palaging tama. Lahat ng action niya, lahat ng sasabihin niya, tama. Yung po kasi ang nasa isip niya na kumbaga feeling niya, siya lang ang magaling. Siya ang matalino. Balang araw ito, makakarma ito mga kababayan. Lahat na lang ng sinasabi niya, baseless accusations. Former Interior and Local Secretary Benhar Abalos is taking up the quadrilles for his family and rejecting the corruption allegation hurled by Cavite Representative Miao Miao. According to Abalos, the allegation made by Calzada were unfounded and malicious. Ayun naman pala former DILG Sec. Demanda nyo na. I-demanda nyo. Dinamay ka eh. Binanggit ang pangalan mo. Di po ba? He insisted that he had no role in flood control projects when he was head of the DILG. Quote, I wish to clarify that during my tenure as secretary of the DILG, I have no involvement in any flood control projects. Furthermore, my nephew, Congressman JC Abalos, was not involved in any such wrongdoings or undertakings. Abalos traced the issue back to Barsaga skipping a House Ethics Committee meeting chaired by Representative JC. You did not appear and instead hurled unfounded and malicious accusations against me, JC, and my family. The former DILG chief reminded Barsaga about the accountability in public service, telling him to face the ethics probe. Unsolicited advice. Kong Kiko as public servant. Our foremost responsibility is to the people. It will be proper to address the issue being discussed in the committee instead of resorting to baseless accusations. Correct po. Tama po yan. He also offered for prayers for Barsaga, hoping he will set a good example for the youth. As a father, I pray that you be guided in the actions you will undertake moving forward and that you set a good example for the next generation. I wish you well. O, tignan mo. Magandang asal pa. Magandang ehemplo pang ginawa ni former DILG Secretary Abalos. Instead na i-rebuke ka, instead na kasuhan ka, ito pa I offer prayers kasi siguro alam niya, krong-krong ka, baliw ka. Pero sa akin pong opinion, umulit ka pa. Umulit ka. Sige, kalabanin mo ang Abalos ng Mandaluyong. Kalabanin mo, try mo. Ewan ko lang, saan ka dadamputin? Malamang, ipapasok ka nila dyan sa Libertad. Alam mo ba kung nasaan ang mental hospital? Nandyan po yan sa Mandaluyong, sa Libertad. Di ba? Mayor Abalos, o yung tatay po, mayor eh. Di ba? Sige, ulitin mo. Patutsadahan mo ng mga baseless accusation mo tulad ng ginagawa mo. Ewan ko lang, tiyak, dadamputin ka na lang, lalagay ka na sa asylum, straight jacket na isusot sa'yo. Kupal ka eh. Hindi ka, you grow up. Act like a man. Don't act like a boy. You're already old. You're 27 years old, freaking idiot. Yung nanay naman nito, magpakananay ka. Grabe mga kababayan, no? Lahat na lang kinakalaban, lahat na lang inaakusahan ng pagnanakaw, mga buwaya, kurap, wala kang mapakitang ebidensya, tapos sasabi mo pa kay Pangulo na buong Pilipinas gusto kang patalsikin. Sino? Ebidensya tayo, hindi na tulad nung panahon pa nung mga 1950s, 60s, 70s. Madaling makakuha ng ebidensya ngayon, nandiyan po yan. Gumamit ka lang ng search engine, meron na. Yung mga akusasyon mong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi bobo talaga. Pwede ba sa nanay niyan? I-recall mo na anak mo. Oy, mga taga-Dasma, wala ba kayong magagawa dyan? Kayo ang nire-representante na to. Ibig sabihin, naglagay kayo ng baliw
na representante ninyo dyan sa House of Representatives. Ano kayo? It reflects on you, lalo na sa magulang, di po ba? O now, punta naman tayo dito kay Yusek Attorney Claire Castro ng PPO at PCO. Ito pong si Yusek Castro, hindi po ito matumba-tumba pagdating sa world war. Word, salitaang giyera between the Dutertes and their minions versus Attorney Claire. Biro nyo, one is to many, one against many. Yung mga DD shit ang tawag sa kanya, anti-Claire. Anti-Claire daw sila, anti-Claire sila eh. Ngayon, yung patutsyada po ni Tokmol, Sara Putit Duterte, na hindi daw po nagtatrabaho ang presidente, hindi daw nagtatanong sa mga cabinet members, ba't naman kayo tatanungin? Tatanungin lang kayo ng Pangulo kung may problema kayo. Pwede rin siyang magtanong, how you doing? Kamusta ang trabaho? Okay lang, di wala pa tatanungin ng Pangulo. Ibig sabihin, you're doing your job properly. You are excelling on your job. You're doing a good work. Di ba? Ba't magtatanong ang Pangulo sa'yo? Micromanager ang Pangulo? Gago. Ang Pangulo ay hindi lang yung kayo bubusisiin. Hindi. Hindi lang yan ang role ng Pangulo. He is the commander-in-chief. He is the one who do the foreign relation. Foreign policies. Tanga. O ngayon, sinabihan niyang di daw nagtatrabaho ang Pangulo. Anong sagot ni Yusek Attorney Claire Castro? Actually, sabi niya, ba't nyo pa kasi pinapansin yan? Meron pong interview kay Yusek Castro sa isang radio, sabi niya, ba't nyo pa pinapansin kasi yan? Di naman pinapansin dapat yan eh. Kasi bakit hindi dapat pansinin tong Tokmol na to? Basura po yan eh. Di ba dapat ang basura dinadampot at tinatapon sa lalagyan? O sa dumpster? Ganun po dapat ang gawin natin dyan. Damputin na lang natin si Sara Duterte at itapon sa dumpster. O dun sa West Philippine Sea, dun siya maglalangoy papuntang China. Nga lang, napapalibutan ng Sara Army. Di ba, Mami Pebbles? Puntahan nyo po yung Facebook page ni Pebbles Talakera 2. Nandun po, may expose po siya doon. The Sara Army. Yan ba yung 400 bodyguards na binabayaran natin tapos pababagsakin ng gobyerno? Ano ang sabi ni Yusek Castro dito po sa bilyonaryo na in-interview po siya ni Miss Corina Sanchez tungkol po dyan sa mga pinagsasabi ni Tokmol. Walang narinig na maganda mula kay Tokmol Sara Duterte. Hindi po karespeto itong BP na ito. Hindi ko po to re-respetuhin. Bakit? Sabi natin, respect begets respect. Hindi manunong rumispeto ang inyong Tokmol na vice presidente. Paano ko re-respetuhin? Diba? Bastos sa pinakabastos. Hunyango sa mga hunyango. Plastic sa lahat ng plastic. Ang kapal na mukha eh. Bakit? Punong-puno ng Benjamins mga kababayan. Ano ang sabi ni Yusek Castro dyan? Wala naman po ata tayong narinig na maganda mula sa bibig ng ating vice presidente. Lahat yan sasabihin niya walang ginawa ang Pangulo. Tanong naman ni Miss Corina, so, kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon? Ito po ang matalinong sagot ni Yusek Castro. Hindi po kalaban. Hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi, lalo po ito'y walang ebidensya. Ayun mamaya ititwist na naman ito ng mga DD shit. Mamaya ipipilter out nila, i-splice nila, sasabihin, ganun. Hahanap sila ng ganun eh. Magaling po itong mga DD shit sa ganyan eh. O yan, maliwanag Maliwanag. Iba po yung sagot ni Yusek Castro. Nagtatanong po si Miss Corina, so kalaban na ng administrasyon si BP? Hindi po. Hindi lang po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi dahil wala po siyang ebidensya. Hindi na naman nakaporma. Ang gagawin lang dyan ng mga followers niya, i-splice yan. Gagawa ng AI video yan. Babalik na rin nila. Sasabihin nila, sinabi niya ni Auntie Claire, sinabi ni Auntie Claire, kalaban na daw. Ito, dito kayo maniwala sa akin, may resibo. Ang sinabi ni Yusek Castro,
Hindi po kalaban. Hindi po kalaban. Uulitin ko, hindi po kalaban. Hindi lang siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi dahil wala siyang ebidensya. Ayun, ang sakit sa puwet niyan. Hindi na naman nakaporma ang inyong tokmol na vice presidente. Hindi pinapansin kasi walang saysay ang pinagsasabi dahil walang ebidensya. Sinabing hindi nagtatrabaho ang Pangulo, hindi nga nagtatanong yan. Kayo nang magdesisyon. Ikaw nga, puro ka lang travel eh. Puro ka travel. Ano tinatrabaho mo? Ano? Puro lamon. Oo. Puro ano? Baka naman naghahanap ng maganda-gandang mga strap-on. Diba? Hindi po nakapuntos mga kababayan. Bokya na naman siya kay PCO at PPO Yusek Attorney Claire Castro. Ha? Oy, tokmol, magising ka sa katotohanan. Sinungaling ka. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.